Isang mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po muli ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw po, aking ibabahagi sa inyo ang malungkot na mensahe ni Tatay Digong Duterte. Kahit sa kabila na ng nangyayari sa kanya, na inaresto siya ng mga pulis na pinagkatiwalaan niya, binigyan ng mataas na sahod, prinotektahan niya sa buong makakaya niya. At eto ngayon mga tagapanood, patuloy niya pa rin pinoprotektahan yung interes o yung seguridad ng mga kapulisan natin at kasindaluhan, na siya na daw mismo ang haharap ng mga ginawa noon nila sa war on drugs. Kita mo mga tagapanood, sa kabila po nung pakiramdam natin ng mga sumusuporta sa Duterte, at pinagtaksilan siya ng mga pulis na umuuli sa kanya, nananatili po yung pagrespeto at pagmamahal niya doon sa kapulisan at kasandaluhan po natin. Dagdag pa natin dito mga tagapanood, nabibigyan din natin ng reaksyon yung mga ibang pulis na nandoon na umaaresto kay Tatay Digong Duterte ay hindi po napigilan, nalumuha po talaga at nalulungkot sila. Ngayong taong nagbigay sa kanila ng mataas na sweldo, nagmahal sa kanila ng totoo, na nagpahalaga sa kanila ng totoo, yun pa yung taong aarestuhin nila nung panahon na yun, na wala namang tamang due process. Siyempre sumusunod lang sila kay Torre mga tagapanood. Alam mo naman si Torre, makapagbida-bida yan. Ganun na lang mga tagapanood. Kaya eto yung video, sama-sama nating bigyan ng reaction at panoorin. Pag-usapan natin yan sa comment section. Grabe mga tagapanood, no? Sa kabila nung pinagdaanan ni Tatay Digong Duterte, iniisip niya pa rin yung kapakanan ng mga pulis at ng mga military dito sa ating bansa, na wala na daw dapat silang problemahin pa. Siya na mismo ang harap doon sa trabaho nila noon
sa war on drugs. Doon naman sa war on drugs, mga tagapanood, okay nga po yun eh. Ang laki po ng pagbabago ng ating bansa noon. Halos mawala-wala na yung ano noon eh, nagda-drugs eh, mga addict eh. Yung mga adik-adik sa paligid, nahihirapan ng bumili ng droga, nahihirapan na silang gumamit kasi sobrang higpit po ng seguridad. Kaya naman maayos ka nang nakakalakad sa mga kanto-kanto na mga kalye kasi nga limitado na rin yung nango-hold up. Paano hindi na rin sila makagalaw ng husto dahil ang daming pulis eh, na alam nilang magkamali sila, huli kaagad sila at baka mauwi pa sila sa di maayos na kalagayan. Kaya sobrang tahimik po noon, mga tagapanood. Yun po yung pinakamagandang taon na nangyari sa ating bansa. Siyempre yung galit doon, mga tagapanood, yung mga taong gumagawa ng illegal, mga magnanakaw, durugista, mga drug lord na yan. Kaya naniniwala po ako, mga tagapanood, na karamihan dito na nagrereklamo kay Tatay Digong Duterte na gusto nilang mapanagot daw ito sa korte, na gusto nilang makulong at mawala dito sa Pilipinas, yung mga sindikato at yung mga gumagawa ng illegal. Kasi kung hindi ka naman gumagawa ng illegal, mga tagapanood, bakit ka naman matatakot kay Tatay Digong Duterte sa pamumuno niya? Hindi po ba? Kaya nga lang po dito sa video niya, sa mensahe niya, pinapakita niya kung gaano niya kamahal yung bayan, kung gaano niya pinoprotektahan yung interes ng kapulisan natin at ng military natin, na bahala na siya ang magdusa, haharapin niya to mag-isa, wag lang madama yung mga kapulisan niya, wag lang madama yung mga military. And yet, mga tagapanood, yung pa rin yung humuli sa kanya. Siyempre ginagawa lang nila yung trabaho nila. Ikaw ba naman magkaroon ng hepe na ulupong na maitim ang budhi, kakulay ng balat niya? Hindi po ba, mga tagapanood? Wala ka talagang magagawa kaysa maalis ka sa trabaho mo, bigyan ka ng sanction. Kahit labag sa kalooban nila, mga tagapanood, ayan, umiiyak po sila dahil nga po yung aarestuhin nila yung taong nagpahalaga sa kanila, nagbigay ng mataas na sweldo, nagbigay sa kanila ng magandang pagkakataon ng mga pulis, ay dapat bigyan ng mataas na sweldo para hindi sila mauwi doon sa tinatawag na pangungutong at paggawa ng illegal na nagmahal sa kanila ng totoo. Yun pa yung aarestuhin nila itong panahon na to. Tapos kitang-kita, mga tagapanood, na kahit anong pigil nila sa pag-iyak, ay talagang hindi nila mapigilan. Talagang pupunasan nila yung mga luha nila at pinaparamdam nila kung gaano sila nanghihinayang o kung gaano masama yung loob nila na aarestuhin nila yung taong pinakamamahal nila na naging pangulo ng ating bansa. Kahit anong gawin ng administrasyon na pagdurog at pagyurak sa pangalan ng mga Duterte, mananatili ang suporta ng mga Pilipino. Handaan nila, Duterte pa rin hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyong panonood at mag-iingat po kayo palagi.